Batibat. Sa mayayamang alamat ng Pilipinas, maraming nilalang ang nagpapakita ng takot at hiwaga. Isa na rito ang Batibat, isang matandang demonyo na matatagpuan sa Ilocano folklore. Kaugnay nito ay ang bangungot, isang misteryosong kondisyon na nagdudulot ng biglaang pagkamatay habang natutulog. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang dalawang ito ay may koneksyon, na ang Batibat ang dahilan ng bangungot. Ngunit ano nga ba ang Batibat? Ano ang tunay na ugnayan nito sa bangungot? Ito ang ating susuriin sa artikulong ito. Ano ang Batibat? Ang Batibat ay isang masamang espiritu o halimaw sa mitolohiyang Ilocano. Inilalarawan nito bilang isang malaking matabang babae na nakatira sa loob ng mga punong kahoy. Kilala siya bilang isang mapaghiganting espiritu na hindi dapat gambalain. Pinagmulan ng Batibat. Ayon sa alamat, kapag ang isang punong kahoy na tinitirhan ng Batibat ay pinutol at ginamit upang gawing poste ng bahay o higaan, lilipat ang Batibat sa loob ng kahoy. Hindi siya makakalabas hanggat hindi niya nagagantihan ang taong pumutol ng kanyang tirahan. Paano umaatake ang Batibat? Kapag natutulog ang biktima, inaatake siya ng Batibat sa pamamagitan ng pag-upo sa kanyang dibdib o mukha. Pinipigilan siyang huminga. Ito ay nagdudulot ng matinding hirap sa pagtulog at sa ilang kaso ng kamatayan. Ano ang bangungot? Ang bangungot ay isang biglaang pagkamatay habang natutulog. Kadalasang dulot ng matinding panaginip o hindi maipaliwanag na pagsikip ng dibdib. Sa modernong medisina, ito ay tinatawag na Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome, SUNDS. Isang hindi maipaliwanag na pagpalya ng puso na kadalasang nakikita sa mga lalaking Asyano. Sintomas ng bangungot. Una, hirap sa paghinga. Pangalawa, paralisado habang natutulog. Ikatlo, pakiramdam ng may nakadagan sa dibdib. Ikaapat, pagkakaroon ng masamang panaginip. At ikalima, biglaang pagkamatay sa pagtulog. Bangungot sa kultura ng Pilipinas. Sa kulturang Pilipino, madalas iniuugnay ang bangungot sa mga paniniwala tungkol sa masamang espiritu tulad ng Batibat. Kapag ang isang tao ay namatay dahil sa bangungot, madalas sinasabing inupuan o sinakal siya ng isang halimaw sa panaginip. Ang koneksyon ng Batibat at bangungot. Ang paniniwala na ang Batibat ay nagdudulot ng bangungot ay matagal ng bahagi ng kultura ng Ilocano at iba pang pangkat etniko sa Pilipinas. Naniniwala ang ilan na ang Batibat ay nagpaparusa sa mga taong gumamit ng kanyang punong kahoy bilang bahay. Medisina at paniniwala. Habang ang bangungot ay may posibleng paliwanag sa agham, hindi maitatanggi na ang kwento ng Batibat ay isang mahalagang bahagi ng ating mitolohiya. Maraming Pilipino ang naniniwala na upang maiwasan ang bangungot, kailangang iwasan ang pagputol ng mga sinaunang punong kahoy at tiyaking hindi minumulto ang bahay. Mga paraan upang maiwasan ang bangungot. Huwag matulog ng busog.
Isa sa mga paniniwala sa Pilipinas ay hindi dapat matulog ng sobrang busog upang maiwasan ang bangungot. Magdasal bago matulog. Para sa iba, ang panalangin na isang paraan upang maprotektahan ang sarili mula sa masasamang espiritu. Iwasan ang pagtulog ng nakahiga ng diretsyo. Ang pagtulog sa gilid ay itinuturing na mas ligtas upang hindi mahirapang huminga. Konklusyon. Ang batibat at bangungot ay dalawang magkaugnay na konsepto sa kultura ng Pilipinas. Bagamat may paliwanag ang medisina sa bangungot, hindi maikakaila ang takot at misteryong dala ng kwento ng batibat. Patuloy itong bahagi ng paniniwala ng maraming Pilipino. Isang paalaala na sa kabila ng modernisasyon, nananatili pa rin ang ating paggalang at takot sa mga nilalang ng ating mitolohiya. Kaya't sa susunod na matutulog ka sa isang lumang bahay, mag-ingat. Baka may batibat na nagmamasid sa iyo at hinihintay ka lang matulog ng mahimbing. Ikaw ba ay nakaranas na ng bangungot o may kwento tungkol sa bangungot? Pakilahad naman sa comment section. Maraming salamat. Magandang gabi. Ito po ang Takot at Hiwaga.